So, hello, what's up, Baka Lifestyle? So, magandang araw sa ating lahat. Once again, this is Marky Lifestyle. So, let me discuss again with you about online lending application. Then, let me share with you again mga ways, ideas, tips on how to solve, on how to let go your problem about online lending application. But before anything else, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe. Then, pakihit na rin yung notification bell nang sa ganyan ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially about online lending application. So, mga ka-lifestyle, very alarming po kasi until now, marami pa rin mga nadadagdag na biktima ng online lending application. And hindi na rin naman ako nagtataka kasi kaliwat kanan talaga yung ads ng mga online lending application. No? Nasa sa inyo na lang po yan kung paano nyo i-handle yung problema nyo sa online lending application. Sa lahat po ng mga dito lang talaga kumakapit, nagtatapal system na please as much as possible, wag nyo na pong gawin yan, wag nyo na pong ugaliin yan kasi mas lalo po kayong malulugmok, no? So, alam ko hindi ko hawak yung mga decision nyo or yung mga isipan nyo, no? But I'm here lang naman to guide you all the way long, no? And then sa lahat po ng mga nagre-reach out sa akin through emails, through Facebook, through Messenger, through YouTube comments, pasensya na kung hindi ko masyadong nare-replyan yung iba, no? So, pero every now and then talaga nagre-research po ako, binabasa ko po lahat ng mga comments nyo, no? Kung ano yung posible kung ano yung mga solution na experience ko. Of course, i-share ko sa inyo, i-share ko talaga sa inyo. Kasi yun naman talaga yung purpose ng channel na to, is to help those people na badly needed na talaga ng guidance. Kasi alam naman talaga natin, nakaka-depress, nakaka-stress, nakakaroon na ng anxiety yung ganitong klaseng problema sa online lending application. Ikaw ba naman tatakutin na yun, ipopost yung profile picture mo sa mga friends mo, then tatawagan yung mga contacts mo na hindi mo naman binigay sa kanila, or otherwise pupunta sa bahay nyo. So ganun yung mga scenario, no? Ganun yung mga panakot ng mga online lending application. But other than that, mga ka-lifestyle, hindi naman dapat yan ikatakot kasi pagbabanta lang yan. And then banggitin ko na rin sa inyo, lahat ng online lending application is illegal when it comes sa interest, no? Yung interest nila, lahat ng mga online lending application is labag sa batas, no? Doon pa lang medyo tagilid na or bagsak na talaga yung mga online lending application, no? Huwag kayong matakot kasi never nag-complaint yung mga online lending application sa kanilang borrower na hindi nakakabayad, no? Walang nakukulong sa utang, walang nagpupuntang mga online lending application sa NBI para magpasama pumunta sa kanilang borrower, no? Sana malinaw po, no? Then walang nagpupuntang mga online lending application agent sa mga bahay-bahay, no? Maliban na lang sa Digido. Kasi ito, think this, no? Syempre, natatakot din yung mga any representative ng online lending application, especially yung mga agent na magpunta sa bahay-bahay kasi hindi nila kilala yung tao, baka barilin sila, masaksak. So, initiative na lang. So, never nilang gagawin, never nilang isasacrifice yung kanilang buhay, no, sa ganung sitwasyon. So, again, wala pong ganon. So, as much as possible, kung meron kayong mga evidence na hinaras kayo, screenshot nyo lang, itago nyo lang para magamit nyo in the future, no? If ever naman, pero I think malabo, no, na mag-complain sila sa NBI na, pero malabo talaga yan. So, pero wag po kayo masyadong makampante, no, kasi baka malay nyo, no, baka ayun, someday dinggin ng ng abogado yung kanilang mga complaint. But other than that, wala talaga, hindi po talaga sila pwedeng panigan ng abogado, no? Or kung ano ba yung piskalya, ano ba yung mga agency na, basta never po. So again, huwag po kayo matakot, kalma lang po kayo, especially dun sa mga
problemado na talaga, no? Then ginagawang tapal system, wag niyo pong ugaliin yung ganun, ano, kasi mas lalo po kayong malulugmok. So sinasabi ko na sa inyo, itigil na po yung ganun kasi mas lalo pong dadami at lalaki yung problema nyo, no? So again, sa lahat po ng mga nagjuju or magjuju pa lang na na nag na problemado na ngayon, hindi na talaga alam yung gagawin, nag-iisip na ng kung ano-anong negative na makakasama sa kanilang family, mental health. Wag nyo na lang pong gawin yun, no? Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, mag-change SIM card na lang kayo para less stress. Yun yung pinaka best solution, ano. So again, never, hindi na kayo kokontakin yan kasi the more na sinasagot or the more na nako-contact pa kayo ng mga online dating application agent is the more nakukulitin kayo, no? Pero take note, pero pag hindi na kayo nako-contact niyan through Facebook, through Messenger, through emails, titigil po yan, mapapagod po yan, maniwala kayo, no? And then kung hindi naman kayo mag-change SIM card, always block na lang yung number, no? Huwag nyo lang basahin yung mga text, especially yung mga madaling masaktan dyan, ano? Kasi grabe talaga mag-texto, idadamay lahat, pati mga anak nyo, family, basta lahat. So again, sa lahat po ng mga hindi ko nare-replyan, ano, sa lahat mga nagtatanong, pasensya na, no, pero lahat po talaga binabasa ko, no. Binabasa ko lahat ng mga comments nyo, tanong nyo sa email, sa Facebook, sa videos natin dito sa YouTube. Binabasa ko po yan, ano. Kung alam ko po yung mga sagot, sinasagot ko po, no. Pero it doesn't mean na isunod-sundin nyo, no. Mas maganda po kasi talaga na maganda yung pag-uusap nyo, yung settlement, yung arrangement ng both parties, no. Kung gustong makipag-usap ng online dating application company sa'yo through sa barangay, okay lang yan, ano. Basta maganda yung negotiation nyo. But pag sinabing pupunta sa inyo, wag po kayong pumayag, no. Wag po kayong pumayag. And hindi naman siguro din magpupunta yan kasi gaya nga nasabi ko, takot yan sa kanilang security, no. Kasi hindi nila alam yung tao, hindi nila kilala yung tao. Baka mamaya niyan batuin sila ng bato or saksakin, barilin. So again, never po sila nagpunta sa kanilang mga kliyente, no. So huwag po kayong matakot, especially dun sa mga malalayong lugar, Mindanao, Visayas. Napaka-imposible na po kayong mapuntahan. Pero huwag po kayong makampante, no, kasi yung atake nila is through Facebook. So dun pag hindi na kayo nakakontak sa numbers na binigay nyo, malamang dun sa social media platform kayo titirahin, no? Dun sa Facebook. Malamang baka kung naunahan na kayo, nakuha na nila yung mga friends nyo, doon magko-comment sa mga friends mo, or otherwise ipo-post yung profile picture mo sa friends list na nakuha nila sa'yo. Pero 50-50 chances pa rin yung ganun, no? Wag po kayo 50-50 chances pa rin yung ganun. Hindi naman karamihan hindi nangyayari, no? So kung ma-post man, kaya nga nang sabi ko, hindi nagtatagal yan sa Facebook. Ina-hide po yan ni Meta or dine-delete kagad ng uploader kasi sign of harassment, sign of bullying, no? So yun, then kung napapansin nyo, yung mga kumukontak sa inyo through Messenger, through Facebook, hindi po yan sila. Gumagamit po sila ng iba't ibang identity. So dun pa lang, pangalawang mistake na nila yung pangalawang pagkakamali na yun, gumagamit sila ng fake identity, no, which is bawal, 'di ba? So wala kayong dapat ikatakot, no? So again, mas illegal po sila kaysa sa mga ginagawa nating hindi pagbayad sa kanila, no? So gaya ng sabi ko dati, sa sampung mga nangutang sa mga online lending application, kahit 7 or 8 yung mga hindi nagbabayad sa mga hindi na nagbabayad, may kita pa rin yung mga online lending application. Kahit yung dalawang
yun, sa 10 din yung dalawa, yung nag-continue pagbayad, bawing-bawi po sila. Imagine, 40% interest, no? So, malamang, that's why, kung napapansin nyo, continue pa rin yung kanilang operation. Even kahit sa isip mo, kahit sa isip nating lahat, marami ng mga kliyente nila or borrowers nila ang hindi na nagbabayad, but still continue pa rin sila, no, sa kanilang operation, sa kanilang company, sa kanilang OLA, no, continue pa rin yung working nila. So huwag kayong magtaka, kasi gaya nga nasabi ko, sa 10 mga borrowers nila, kahit yung 8 or 7 hindi na nagbabayad, pero meron silang dalawang solid na nagko-continue pa rin, bawing-bawi sila, no? Naintindihan nyo ba ako? Nagigets nyo ako? So, again, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, hinihiling ko po sa inyo yung pag-subscribe, wala pong bayad, no? Nakatulong pa po kayo. Then, para lumawak na rin tong channel natin, ma-reach out yung mga iba pang mga biktima, no? Na hindi na talaga alam yung kung ano yung gagawin. Nagkakaroon na ng problema sa pag-iisip, no? Kung ano na yung mga naiisip na mga negative, para lamang ma-solve yung kanilang problema, no? So, again, this is Marky Lifestyle. Salamat po sa inyo, especially sa mga solid subscribers natin, nag-aabang always ng latest updates about online learning application. Keep tuning sa channel natin kasi every now and then, nagre-research po talaga ako kung ano talaga yung mga latest updates, ano na yung nangyayari sa mga online learning application, ano. Nire-research ko yung pwedeng makatulong sa inyo, no? Again, maraming salamat. God bless. Peace.